Excited po ba kayo? Yes! Okay. So, ang purpose po ng ating pangangaral ng salita ng Diyos dito, of course, is to share the unconditional love of God. Ito po yung pinakalayunin natin ang makilala natin ng Diyos at makilala natin ng lubusan, maunawaan natin ng lubusan kung gaano niya tayo kamahal. Okay? Kung gaano kalalim, kalawak, kalaki, no? Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa atin. Lalong-lalo na sa atin bilang mga anak ng Diyos. Okay? So sa mga nakaraang linggo po na pag-usapan po natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hindi niya po kalooban na tayo ay naghihirap. Hindi niya kalooban kailanman na ang kanyang mga anak ay pinahihirapan ng karamdaman o pinahihirapan ng anumang problema. Ang kanyang kalooban, tayo ay magkaroon ng mapayapa, masaya, masaganang buhay. Dahil mahal niya tayo. Yun po yung layunin niya. Nang likhain po niya ang mundo, there is only one reason why God created man. That is to have fellowship with us. Magkaroon po siya ng kaugnayan sa tao na kanyang nilalang. Okay? And by having relationship with man, no? Kapag ang tao ay may kaugnayan sa Diyos, of course, when there is a relationship, there is knowing of each other, no? Nakikilala ang bawat isa. Kasi gusto ng Diyos talaga na makilala ng tao kung sino siya. Okay? Kaya nga po pinili niya ang bansang Israel, isang kanyang bayan, isang bansang pinili ng Diyos, upang makilala din ng ibang bansa kung sino siya. Alam naman po natin yung background ng Old Testament. Okay? Even Abraham came from a country, galing po siya sa isang bansa na iba-iba ang kanilang mga sinasambang Diyos. Okay? Kaya nga siya tinawag ng Diyos, inalis sa kanyang sariling bayan at dinala sa lupang pangako, sa lupang ipinangako ng Diyos, nang sa gayon ay magbuo ang Diyos ng isang bansa, nakikilala lamang sa Kanya bilang isang Diyos, no? Nakikilala sa Kanya, sasamba sa Kanya, no? Nagpapasakop sa Kanya, at sa pamamagitan ng bansang yon ay makilala ng ibang mga bansa na mayroon lamang isang tunay na Diyos at sa makapangyarihan ng Diyos, at yun po ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Diyos ng Israel at Diyos po nating lahat. Okay? So yung po ang layunin ng Diyos, to have relationship, to have fellowship with man, magkaroon ng kaugnayan sa tao. Kaya naman po, para magawa ng Diyos iyon, para magawa po ng Diyos yon, God entered into covenants. No? Pumasok ang Diyos sa isang kasunduan. Kaya nga po from Adam, ano yun? Hindi masyado matutong. Okay. So from Adam, no? Meron na pong covenant ang Diyos, no? Tinatawag na Edenic covenant. Okay? Bagaman di nakasulat doon yung word ng covenant, but it has condition. Nung lalagyan ng Diyos si Adam and Eve, di ba, dinala sila sa Garden of Eden. Ang sabi ng Diyos sa kanila, makakain niyo ang lahat ng bungang kahoy, no? Maliban sa bungang kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, fruit of the knowledge of good and evil. Huwag ninyo itong kakainin. Yun po yung condition ng Diyos nung sila ay dalhin sa Garden of Eden. Okay? So, sa isang kasunduan ay sa isang covenant, mayroong agreement, mayroong kasunduan. Okay? So, yun po yung tinatawag na Edenic covenant. Okay? Ganun din po, mayroong pong covenant ang Diyos kay Noah. Tinatawag na Noahic covenant. Okay? Covenant niya, tipan. Okay? Bago po yun, siguro i-describe muna natin kung ano yung covenant. Okay, what is covenant po ba? Okay, so covenant is a testament. Testamento. Kasunduan. Okay? Sa ating pong kapanahonan, ang tawag dito ay will. Diba? Kaya will and testament. Diba yung mga magulang natin, minsan nag-iiwan sila ng will and testament.
At sa mga will and testament na yun, kung minsan ay mayroong kondisyon na nakapaloob. Pero kung minsan wala. Basta, kapag ako ay namatay, ibibigay ko ang lupain ito sa aking panganay na anak. Itong bahay ko sa aking bunsong anak. Ito naman ito. Without condition. Pero may mga testamento na mayroong pong mga kondisyon. Okay? So, mabibigay lamang ang kayamanan ito o ang lupain ito kapag ang anak kong lalaki, ito ang kanyang napangasawa. Kapag siya ang kanyang napangasawa. Kapag hindi nasunod yung condition na yon, no? Kapag hindi nasunod yung condition na yon na inilagay sa testamento, ano pong ibig sabihin nun? Hindi mapapasa anak yung ibinibigay na lote o kaya pag-aari. Di po ba ganun ang testamento? So, covenant is a testament. It is an agreement. Actually, it is an agreement between two parties. Okay? So, may mga testamento, may mga covenant na isa lamang yung katulad ng covenant po ng Diyos kay Abraham. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham na I will bless you, I will make your name great, no? In you, all the nations of the world will be blessed. No? Sa inyo, mapapagpala ang lahat ng tao sa mundo. Wala akong kondisyon yun. Okay? So, ang Abrahamic covenant ay walang inilagay na kondisyon ng Diyos. It is a promissory. It is a covenant of promise. Okay? Kaya nga tinawag na eternal covenant. Walang hanggang covenant. Kaya nga po naging eternal covenant, hanggang ngayon ay covenant pa rin ng Diyos yun kay Abraham. At hindi po nakakalimutan ng Diyos yun, dahil yun ay covenant niya eternally with Abraham. Yun po ang dahilan kung bakit ang nation of Israel hanggang ngayon ay nakatayo. Alam po ba ninyo kung wala pong covenant ang Diyos kay Abraham, kung walang tipan ang Diyos kay Abraham, baka nalipol na ang buong Israel. Wala nang Hudyo sa panahon ito. But because of His covenant to Abraham and to David, no? Kung babasahin po ninyo ang kanyang covenant kay David, dahil sa kanyang kasunduan kay Abraham at kay David, hanggang ngayon, nananatili po ang bansang Israel. Ano po yung covenant niya kay David? Na ang kanyang mga anak ang siya maghahari sa Israel. Di po ba? Eh, Sister Noy, di ba nakamatay na lahat ng mga anak ni David? My dear brothers and sisters, Jesus Christ is from the line of David. Ang ating Panginoong Yesus ay nanggaling sa linya ni David, no? Sa lahi ni David. Kaya po ang ating Panginoong Yesus in the future ay maghahari sa buong mundo. He will be the ruler as prophesied in the Bible. Siya ay maghahari magpakailanman. Yun po ang ating Panginoong Yesus. So if not for those covenants kay Abraham and David, baka po nawala na ang Israel sa mapa ng mundo o nawala na ang Israel sa mundo. Another covenant that was made is covenant between God and Israel. Okay, tandaan po natin, iba yung covenant niya kay Abraham, iba yung covenant niya kay David, iba po yung covenant niya sa buong bansang Israel. No? Meron siyang covenant, meron siyang kasunduan sa bansang Israel. Kabuuan, no? Kabuuan ng bansang Israel. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, siguro na itatanong po ninyo, Sister Noy, bakit sa New Testament parang ang Diyos ay napakabuti, no, puno ng pagmamahal. Pero sa New Testament, it seems God is so cruel. No? Para bang napakabagsik ng Diyos, napaka-harsh niya, napaka-mean. No? Galit na galit. No? Nagpaparusang Diyos. Di po ba kung babasahin natin ang Old Testament, makikita natin na kahit mga babae, kahit mga bata ay nililipo ng Diyos. No? Kahit ang mga walang muwang ay nalilipol because of the sins of Israel, dahil po sa kasalanan ng bansang Israel. Bakit po ganoon? Bakit ganoon yung trato
kasunduan, New Covenant, yung bagong covenant na pinangako ng Diyos o yung bagong kasunduan. Ano po ang nangyari? So nang lumabas ang bansang Israel, di po ba sila ay naalipin ng napakahabang panahon sa Egypt? Sila ay naalipin ng napakahabang panahon. At sa kanilang pagkaalipin, sa kanilang paghihirap na dinanas doon sa Egypt, tumawag sila sa Diyos. At ang Diyos po naman ay nakinig. Narinig niya ang daing, ang iyak ng kanyang bansang Israel, ng bayang Israel. Kaya po, tinawag po niya si Moses, tinawag niya si Moses upang ihango ang bansang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Di ba? Nilabas ni Moses ang mga Israelite people, no? Kapag po sinabi natin Israelite people, sila po ang nanggaling sa 12 tribo ni Israel o ni Jacob. Si Jacob naging Israel ang kanyang pangalan. Si Jacob na isang slanderer, murderer, ay naging Israel, bayan ng Diyos. Prince of God, Israel. So siya ay hinamo ng Diyos, ang bansang Israel ay hinamo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Di po ba naglakbay sila sa wilderness, sa ilan? At sa kanilang paglalakbay, sila po ay nag-camp doon sa paanan ng Mount Sinai. Sa ikatlong buwan ng kanilang paglalakbay, sa ikatlong buwan ng kanilang paglalagi sa wilderness, nagkampo sila doon sa paanan ng Mount Sinai. Sino po nanood ng 10 Commandments dito? Kung napanood niyo po ang 10 Commandments, yun po ang Mount Sinai kung saan ang 10 Commandments ay ibinigay ng Diyos. Di po ba ang bundok ay napapaligiran ng ulap bilang simbolo ng presensya ng Diyos, na ang Diyos ay nakikipag-usap kay Moses. Bagamat yung mga tao, hindi sila pwedeng umakyat. Hanggang doon lang sila sa paanan. So si Moses ang siya umaakyat para makipag-usap sa Diyos. Babasahin po natin ang Book of Exodus, chapter 19, para maunawaan po natin ang lubusan kung ano po yung aking binabanggit. Kung kailan nakipag-covenant, nakipagtipan ang Diyos sa bansang Israel. So pinag-uusapan po natin ay covenant, tipan, kasunduan. So ito po ang panahon sa Exodus chapter 19 kung saan nakipagkasundo, nakipag-covenant ang Diyos sa bansang Israel. Exodus chapter 19, 3-6. Ito na pala. Okay, Exodus 3:93, si Moses naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito po yung pang-ikatlong buwan ng paglalakbay nila sa ilan. Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, ito po yung covenant. If you will obey me and be faithful to the covenant, magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. So sa English, you will be a treasure to me, ang sabi po ng Diyos sa kay Moses. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. So ang nangyari, kinausap muna ng Diyos si Moses. Sinabi ng Diyos kay Moses, ito sabihin mo sa mga Israelita, na sila ay aking magiging bayan hinirang, they will be a treasure to me, kung susundin nila ang aking mga utos at magiging tapat sila sa akin. So, ang nangyari sa verse 7, sige, tuloy natin. Bumaba ulit si Moses, pagkatapos siyang kausapin ng Diyos, bumaba siya mula sa bundok. Sa verse 7, ang sabi niya,
Kaya tinipon ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila naman sabay-sabay na sumagot. Ito po yung sagot ng bansang Israel. Sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Okay? All that the Lord has said, we will do and be obedient. Ito po yung kanilang sinabi doon sa kasunduan na inilalatag ng Diyos sa kanila. Susundin namin ang lahat. Lahat. Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moses kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Okay? So sinabi ni Moses sa Diyos ang pasya ng mga tao. Okay? In every covenant, sabi ko nga, there are two parties. Di ba ba? Mayroong dalawang party. Okay? So sa pagkakataon ito, ang Diyos at ang bansang Israel. Okay? So inilatag ng Diyos ang kanyang plano. Actually, hindi pa nailatag lahat dyan eh. Pero sumagot na ang bansang Israel at sabi niya, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Hindi pa man nailatag lahat, susundin na nila lahat. Alam mo ninyo ang Diyos, alam na niya na the nation Israel will break the covenant. Alam niya na i-break nila ang sinabi nilang susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Kaya naman po dun sa covenant, meron ng provision doon kung paano sila hihingi ng tawad, magsisisi sa Diyos. Meron na kaagad provision. Ganun po ang Diyos natin kasi ayaw niya na mapahamak ang tao. Meron na kaagad provision kung paano sila magbabalik loob sa Diyos, kung paano sila maghahandog ng mga animals para sila ay maging karapat-dapat muli sa Diyos. Okay? So yun po yung mga kabilang, yun po yung mga kasama doon sa covenant, doon sa tipan na ibinigay ng Diyos. Okay? So kung lulubog-dagan po natin ang Exodus chapter 24, verses 4 to 8. Basahin po na. Medyo marami po tayong babasahin sa gano'n ay makasunod po tayo. Okay? So Exodus 24, 4 to 8, ang sabi niya, isinulat ni Moses ang lahat ng utos ni Yahweh. Okay? So dun sa bundok ng Sinai, sinasabi lahat ng Diyos ang mga isusulat ni Moses. Yung kasama sa kasunduan, yung kasama dun sa covenant, okay? Sa testamento. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niya pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Okay? So, ang isang kasunduan, ang isang covenant ay pinagtitibay. Di po ba? Yung pong ating mga testamento ngayon, halimbawa yung marriage contract, ito po ay pinagtitibay ng ng signature, di po ba? Ibig sabihin, sumasang-ayon ng lalaki, sumasang-ayon ng babae, no? Pinagtitibay ng signatures nila. Okay? Kasunduan ng lalaki at babae na sila ay magmamahalan ng habang buhay until death do us part, no? In sickness and in health, in poorness and in richness, okay? Till death do us part. Okay? Yun po yung kasunduan nila na magmamahalan sila ng habang buhay. Kaya nga po kapag ito ay pinagtibay na, no? At lalo na ang Diyos ang nag-ordain, no one can separate the husband and the wife. Di ba? Okay? Pero, merong mga marriage contract na naanak, nagiging void. Ibig sabihin, parang hindi ikinasal, parang walang nangyaring kasalan. Di ba? On the grounds, no? On the grounds of, ano po? Psychological incapacity ba yun? Kaya ano pa po? Teacher na natin ko. Okay. Okay? Di ba? Adultery. Okay? Or, Bastard wife.
battered wife, battered husband. Banta sa buhay, threat, no? Kung natitreten na yung asawang lalaki, talagang lalaki yung natitreten na binabantaan ng kanyang asawang lalaki, babae, okay? So, nagiging boy. Okay? So, ang nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at ng bansang Israel ay yung dugo ng sa Ingles, ano sa baka? Okay? Baka yun. Okay? Dugo ng baka yung nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at ng bansang Israel. Okay? The covenant God made with the nation Israel was ratified through the blood of an ox. No? Dugo ng baka. Okay? Dugo ng hayop. Yun po ang nag-ratify. Yun po sa kapanahon na natin, yun ang nag-signature. No? Yun po yung nag-validate, no? Ng kanilang kasunduan. Okay? So, sabi po sa verse 6, okay? Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati binuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Okay? Yung aklat ng tipan, the book of the covenant sa Ingles. Ito po yung covenant, aklat ng tipan. Ito po ay sinulat ni Moses. Ang pansulat na ginagamit noon ay mga scrolls. Dito ba? Mga scrolls na kanilang ginagamit. Okay? Sabay-sabay naman sumagot ang mga Israelita. Ito pa, kinonfirm pa nila. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Kanina sinabi na nila, susundin namin ang lahat ng inutos ni Yahweh. Inulit po dito, no, sa muling pagbabalik ni Moses at pag-aalay nila ng hayop, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moses ang mga mangkok ng dugo at winisikan ng mga tao, sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. Okay? So, ito po yung sinasabi ko kanina. Ang dugong ito ang siyang katibayan. No? Katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. So, pinagtibay ng dugo ng hayop ang kasunduan ng Diyos sa bansang Israel. Ano po yung kasunduan? Kung susundin ninyo ang lahat ng aking mga utos, magiging tapat kayo sa akin, no? Magiging treasure ko kayo, kayamanan ko kayo. At hindi lamang po yun. Ang Book of the Covenant ay mababasa po natin, no? Sa Book of Leviticus, sa Book of Deuteronomy. Lahat ng nakatala sa Book of the Covenant ay nakapaloob sa mga aklat na yon. So ito pong binabasa natin sa Exodus ay bahagi lamang ng tipan. Kung babasahin po ninyo from chapter 24, no, ng Book of Exodus, makikita niyo lahat dyan yung mga tuntunin. Yung mga regulations na dapat sundin ng mga Israelita. Kung paano sila maghahandog ng mga hayop, no? O kung paano, halimbawa, mayroong nakapatay, o mayroong nagnakaw, ano ang gagawin nila? Rules yun, mga batas na binigay ng Diyos para kanilang sundin, para kanilang tuparin, na kasama sa kasunduan. Okay? So, lahat ng kasama sa kasunduan, mababasa po natin sa mga aklat ng Exodus, kasi hindi po natin mababasa lahat dito. Basahin po ninyo Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Kaya nga po sa Deuteronomy chapter 28, mababasa po natin doon, di ba, covenant of curses, covenant of blessings, tapos covenant of curses. Kasama yun po sa covenant. Di ba? Kung babasahin po natin, sige, basahin po natin yung ilang talata ng Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy 28, para makita po natin kung ano yung mga blessings na inihanda ng Diyos sa bansang Israel. Okay, 28 is kung susundin lamang ninyo si Yahweh at na inyong Diyos at tutuparin. Sige nga po kayong lahat, basahin natin. 1, 2, 3, go! Susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Gagawin niya kayong pinakatakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalo ito
kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masagalang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatakang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit hindi magkakanya-kanya sila. Ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Sige, continue po. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang Kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa, huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos, o ito po yung naman yung covenant of curses, mga curses, mga sumpa. Okay? So, kabaligtaran naman, covenant of blessings, covenant of curses. So, balik kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa Kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpahin niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpahin niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkain nagmumula roon. Susumpahin niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng ilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. Kung mapapansin po ninyo, kabaligtaran lahat yun ng covenant of blessings. Mabibigo kayo lahat sa inyong gagawin. Padadaran niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit ng pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan at sakit sa balat. Padadalan din niya kayo ng matinding init at tagtuyo. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatiga. Paulan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapusa. Hayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahirapan kayo ng mga pinsal, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatatarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait, bubulagin niya kayo at lilituhin. Parang bulag kayong mga lupa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian, ngunit walang sasaklolo sa inyo. Okay, doon lang muna po. Okay, so yan po ay kasama sa kasunduan na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Okay? Pero hindi po tayo nakafocus dun sa curses. Doon sa blessing tayo. Na ang Diyos, sa simula-simula pa, ang layunin niya sa bansang Israel ay pagpalangin ng bansang Israel. Di mo ba kayo magiging ulo, hindi kayo buntot? No? Kayo yung magpapautang, hindi kayo yung mamumutang. Ganun po yung plano ng Diyos sa bansang Israel. And because He wants to
ibang mga bansa, humingi po siya ng kanyang sariling hari. Okay? At yun po ay sa pagkatao ni Saul, okay? Na naging unang hari ng bansang Israel. So kasama po ang lahat ng yan sa covenant, sa tipan o kasunduan ng Diyos sa bansang Israel. At ano po ang naging tugon ng bansang Israel? Katulad ng binasa natin kanina, Susundin nila. susundin namin ang lahat ng iniutos sa amin ni Yahweh. Okay? Susundin namin ang lahat ng iniutos ng Diyos. Ang tanong, were they able to keep that promise? Yung pong pangako nilang susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Hindi. Natupad po ba nila? Hindi po. Di po ba? In fact, bago pa man bumaba si Moses sa bundok, kung maalala niyo yung 10 Commandments, di po ba nag-stay si Moses sa bundok ng 40 days? Kasi nga sinusulat niya yung mga kasama sa covenant. Nagipag-usap siya sa Diyos. 40 days, hindi siya bumaba ng bundok. At ang mga Israelita, nainip sila, nasaan na si Moses? No? Ano pong ginawa nila? No? Sa pangunguna ni Aaron, gumawa sila ng golden calf. Samantalang, unang utos ni Yahweh, no? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong sasamba, huwag kayong gagawa. No? Thou shalt not make any graven images. Di po ba yan yung mga unang utos sa 10 Commandments? Naibigay na po yun sa bansang Israel. Kasi chapter 20 yun. Okay? Chapter 24, nung pinagtibay ang covenant. Okay? Although hindi pa po tapos doon yung mga covenant, yung mga conditions na nilalatag ng Diyos. Kasi marami po yun. Kaya kung babasahin po natin yung mga Old Testament books, halos na nakasulat doon yung mga covenant na pinasulat niya kay Moses. Okay? So bago pa man bumaba si Moses, na-break na. Sumira na ang bansang Israel sa kanilang pangako. Yun po yung sinasabi ko kanina. Before pa, alam na ng Diyos na i-spoil lang nila, no? Sisirain lang nila, i-break nila ang kanilang sinabi, okay? Ang kanilang ipinangako sa Diyos. Kaya naman, mayroon ng provision doon na kapag naman sila ay humingi ng tawad, no? Nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos, sila ay muling itatayo ng Diyos. Okay? Sila ay patatawarin ng Diyos. But they need to sacrifice, animals. Kailangan nilang maghandog ng mga animals para sa ikapapatawad o ikalilinis nila sa harapan ng Diyos. Okay, but in the Old Testament, under the Old Covenant, yung pong dugo ng hayop, ito po ay hindi lubusan nagpapalinis sa tao. Temporary lang po yung paghahandog ng hayop, di po ba? Dahil hindi nito lubusang nalilinis ang tao, hindi nagiging matuwid ang tao sa harapan ng Diyos. Only a perfect sacrifice. Okay? Only a perfect sacrifice could remit, for the remission of sins, no? Para maalis ang kasalanan, para mapatawad ng lubusan ng tao, kailangan perfect sacrifice. But in the Old Testament, yung mga hayop, temporary lang po yun. Kaya kapag sila ay nakagawa na naman ng kasalanan, ano pong gagawin nilang ulit? Maghahandog na naman sila ng hayop, no? Sin offering, para mapatawad sila sa kanilang kasalanan. Okay? So magiging righteous na naman sila. Okay? Pag nagkasala na naman, kailangan na naman sila mag-offer. Kaya ulit-ulit po yung offerings. Unceasing yung offering, hindi tumitigil. Okay? So, meron pa silang one year atonement, no? Every year, ang high priest ay pumapasok doon sa Holy of Holies at naghahandog sila ng animals din para sa buong Israel. Nang sa ganon, kung may mga kasalanan na hindi nahingi ng tawad o hindi sila nakapag-offer, ay through those 1 year offering ay ma-atone, no? Ma-cover yung kanilang kasalanan. Kaya po sinabi nating atonement, no? Ibig sabihin ng atonement ay covering. Nako-cover lamang yung kanilang kasalanan. Okay? Natatakpan lamang dahil sa dugo ng hayop. Kasi yun po yung nakakapag-serve sa justice, sa holiness ng Diyos. Okay? God is holy. Okay? At ang batas is a perfect
standard of the holiness of God. Ang batas, ang kautusan ay perfectong standard, pamantayan, no, ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga po, sa Old Testament, makikita po natin na hindi lubusang naganap ng bansang Israel ang pagsunod sa kasunduan, ang pagsunod sa batas. Dahil ginawa po nila ito on their own. On their own. Dapat sana gawin nila ito na may pananampalataya sa Diyos, nakapasakop sa gusto ng Diyos, nakapasakop sa kalooban ng Diyos. Okay? Pero ang ginawa nila, they did it on their own. Kaya nga dumating ang panahon na dahil on their own performance, on their own works, no, yung kanilang mga ginagawang pag-offer ay wala na sa puso. Naging ceremonial na lang. No, nag-offer sila, nag-aalay sila, but their hearts are far from God. Ang puso nila ay malayo sa Diyos. Okay? So, nag-base sila o nagdepende sila sa kanilang sariling magagawa. Nagdepende sila sa kanilang sariling pamamaraan upang masunod nila ang batas. Dapat sana, they trusted God, they rely on God. And when they rely on God, they could follow the commandments. Kasi sa Deuteronomy, mababasa po natin, ang sabi po ng Diyos, hindi mahirap sundin ang aking mga utos. But because they did their own way, no, ginawa nila yung sarili nila kaparaanan na wala ang Diyos, no, apart from God, I can do nothing, sabi nga, we can do nothing. Apart from God, ginawa nila ang kanilang sariling pamamaraan. No? Sira-sira po ang kanilang buhay. Hindi din sila lumakad ayon sa plano, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung mababasa po natin ang Old Testament, puno po ng paglipol, no? Na-destroy sila, muntik na silang maalis sa mapa ng mundo. They were conquered by the Babylonians, no? Yung mga Assyrians, Greeks, no? Persians, no? Mga Romans, na-under sila, na-capture sila ng mga bansang malalakas. Okay? Sila po ay napailalim sa ibang mga bansa na dapat sana ayon sa pangako ng Diyos, ayon doon sa covenant of promise, sila yung mamumunan kaysa sa mga ibang mga bansa. Sila yung itatangan, sila yung makikita na pinapatnubayan ng Diyos. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Dahil po sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pag-break, sa covenant na inilatag ng Diyos sa kanila, sila po ay napahamak. Ang gusto ko pong i-point out dito, my dear brothers and sisters, under the Old Covenant is based on the performance of man. Okay? Based on the performance of man. Okay? So, sundin nila ang mga inilatag na kautusan, kondisyon ng Diyos. Okay? But, the New Covenant, babasa po natin mamaya, the New Covenant is not based on the performance of man, but based on what Christ has done on the cross of Calvary. Kung ito, performance of man, sabi nga ng book of Romans, the law made weak in the flesh. Wala naman kasing, hindi po ang batas ang may kasalanan. Hindi yung kasunduan, hindi yung mga isinulat ni Moses ang may kasalanan o weak. Ang four promises po na sinasabi ng book of Romans ay yung pong promises ng mga Israelites people. Kasi hindi nila tinupad yung ipinangako nila na susundin nila ang lahat ng iniutos ng Diyos. So wala pong masama sa batas. In fact, the Word of God says in Romans 7:12, no, the law itself is holy. Di ba? Ang batas ay banal, and its commands are holy and right and good. Di ba? Ang batas ay maganda, banal, no? Tama, matuwid. Eh, ganun din po sa ayan po, Romans 7:12, kaya nga banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ganun din po sa Psalms chapter 19, verses 7 to 12. Okay, sa English, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Sa Tagalog, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan,
Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. In other words po, ang batas na ibinigay ng Diyos dahil ito ay galing sa Diyos, ay walang masama. Walang problema sa batas na ibinigay ng Diyos. Nasaan po ang problema? Doon sa mga hindi sumunod sa batas, sa bansang Israel. Dahil hindi nila tinupad ang kanilang tipan, ang kanilang kasunduan na pinagtibay ng dugo ng hayop. Hindi po nila tinupad yung kanilang pangako. Kaya nga sabi ng Romans, poor promises. Naging poor promises dahil hindi nila tinupad. Pero yung batas itself, yung law, no, na binigay ng Diyos, hindi po yun ang may problema. Ang may problema ay ang bansang Israel. Dahil ang sabi po ng Biblia, ang batas ay banal. No? Ito ay perfect. It converts the soul. Kaya nga kung babasahin natin ang Joshua 1:8, ano po yung sinasabi doon? Joshua, meditate, ano kasi umpisa nun? Okay? Let not the book of the law depart out of your mouth, but meditate it day and night. Ano po yung sinasabi na huwag natin kakalimutan araw at gabi? The law of the Lord. No? Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pag gulay-gulayan mo yun, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, ang kautusan na sinasabi dito ay hindi kautusan. Kasi Joshua yan eh. Kautusan na ibinigay ng Diyos na kasama doon sa tipan, doon sa covenant na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. So, there's nothing wrong with the law. Wala pong problema sa law. Gaya po ng napapakinggan natin sa ibang mga religion, no? Wala pong masama sa batas dahil ang batas ay galing sa Diyos. Ang batas ay banal. Nasabi po ng ating mga binasa. Kaya po, ang may problema ay hindi ang batas, kundi yung mga lumabag dun sa batas. Okay po? Okay. So, ano pong sabi ng Jeremiah 11:10? Okay, sabi ko po, ang batas ay walang masama. Ito ay mabuti. Okay? In fact, yun po yung minemeditate natin, di po ba? Minemeditate natin araw at gabi. No? Yung mga nakasulat sa book of Pentateuch o yung mga 5 books of the Old Testament, yung sinulat ni Moses. Kaya ano po sabi sa Jeremiah 11:10? Ito po, yung pag-break nila ng covenant. Isa lang pong talata yan, pero maraming mga talata mababasa natin. Ginawa rin nila ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Hindi nila sinunod ang aking utos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang Israel at ang Huda ay kapwa sumira sa kasunduan namin ng mga magulang nila. Okay? Sumira sa kasunduan. Hindi nila tinupad yung kasunduan, no, na pinagtibay ng dugo ng hayop. Okay? So hindi sila nakatupad. Binrake nila yung covenant. Okay. Ano po ang mangyayari kapag ang isang covenant ay na-break? Okay. Paano binrake ng mga Israelites ang covenant ng Diyos, ang tipan ng Diyos? Sa pamamagitan ng, di na po natin babasahin, marami po mga talata, sa pamamagitan ng idolatrous worship. No? In fact, yun ang unang-unang iniutos ng Diyos sa kanila na huwag silang sasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Dahil siya lamang ang tunay na Diyos. Pero ano po nangyari? Yun ang unang-unang nilabag ng mga Israelite people. At people na po silang lahat. Pero kung babasahin po ninyo, si Moses nakipagtawaran pa sa Diyos, Lord, just blot my name in the book of life. Di po ba? Sinabi ni Moses yun. Alisin mo na lamang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Huwag mo lamang lipulin ang iyong bayan. Ganyan po ang ginawa ni Moses. Mas nice pa niya na maalis ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Huwag lamang malipol ang bayan na pinili ng Diyos. Pero dahil po ang Diyos ay mahabagin, no? At dahil na rin sa covenant niya kay Moses, hindi po niya nilipol ang bansang Israel.
Pero kung tutuusin sa ginawa ng bansang Israel, no, sa pagsira nila sa kasunduan ng Diyos, kulang pa yung mga dinanas po nila sa Old Testament. Ito po ba ay dahil mabagsik ang Diyos? Ito po ba ay dahil kumikit na lang Diyos ng buhay? Ito po ba ay dahil masama o harsh ang Diyos? No? Magagalitin ang Diyos? Nagpaparusa ang Diyos? Ito po ba ang dahilan kung bakit naparusahan ang bansang Israel? My dear brothers and sisters, God does His promises, did His promises to the nation of Israel. Di po ba kapag sila ay nagbabalik loob, ano po ang ginagawa ng Diyos? Binabalik sila muli sa kanilang dating kalagayan. Napagtatagumpayan nila yung kanilang mga kalaban. No? Sumasagana ang kanilang ani. No? Nagiging mapayapa ang bansang Israel. Basta nagpapakumbaba ang Diyos ang bansang Israel sa Diyos. Kasama po yun sa tipan kapag kayo nagsisi, nagpakumbaba. No? Muli kong itatayo ang inyong bayan. Muli ko kayong lilingapin. No? Yun po yung kasama sa covenant. Ang Diyos, tinupad niya kung ano ang sinabi niya sa kanyang covenant. Pinagpapanan niya ang bansang Israel. No? Binibigyan niya ng tagumpay sa kanilang mga kaaway, sa kanilang mga kalaban. Kasi dahil kalaban ng bansang Israel. Lahat ng bansa na nasa paligid nila ay galit sa kanila. No? Galit sa bansang Israel. Dahil nga sila yung nagiging great sa panahon yun dahil ang Diyos ay sumasa kanila. No? Kaya halos kalaban nila yung mga bansa at yung mga tao na sa land of Canaan, di po ba? Binigyan sila ng tagumpay ng Diyos laban sa mga taong kumakalaban sa kanila. Kaya nga po si Amalek, di po ba si Amalek? Kung mababasa po natin ang Old Testament, talagang pati yung mga bata, mga babae, no, ay nilipol ng Diyos. Yun po ba ay dahil mabagsik ang Diyos? Actually, kung babasahin po natin yung, libawa, nilubog ng Diyos ang mundo. Okay? Sabi ko nga po, huwag natin tignan yun as parang parusa ng Diyos. Kundi tignan natin na yun ay ginawa ng Diyos dahil sa habag niya sa tao. Dahil sa pagmamahal niya sa tao. Kasi ayaw niya yung human race ay mabuhay na lamang ng makasalanan habang buhay. No? Mabuhay na lamang sa kasalanan. Kaya kailangan po niyang gawin yun. In His power, in His sovereignty, kailangan po niyang gawin yun. But not because He is a harsh God, not because He is a cruel God, but because He loves mankind. He loved the human race which He created in His own image and likeness. Mahal niya ang bansa, mahal niya ang tao na kanyang nilikha sa kanyang larawan at walis. Kaya kung makita po natin yung mercy ng Diyos sa bansang Israel, yung kahabagan niya, yung compassion niya, na sa kabila ng ginawa ng bansang Israel, na natiling tapat ang Diyos sa kanila. Bakit po sila nalipol? Bakit po sila namatay? Bakit sila naparusahan? Hindi po dahil sa Diyos, kundi dahil sinira po nila ang covenant nila sa Diyos. Sila po ang sumuway sa covenant ng Diyos. Kaya po sa Jeremiah 31:31, kung binasa ni Pastor, ay mababasa natin ang 33. Dahil nasira po, binrake nila yung covenant, no? Yung covenant nila sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos, sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito ay hindi tulad ng kasunduan ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, tingnan po ninyo, bagamat para akong isang asawa sa kanila. Kung babasahin po natin ang Book of Jeremiah, dumating po ang panahon na nakipag-divorce ang Diyos sa bansang Israel. Dahil sa sobrang pagsuway ng bansang Israel, dinivorce siya ng Diyos. Kasi ang turing ng Diyos sa kanila, asawa. Diba? Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Okay? Para yung mag-asawa. Na nag-covenant, nagkasundo, sumira ang isa. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So ano po sabi sa Jeremiah na nakatala din po sa Book of Hebrews chapter 8?
8 to 12, basahin na lang po ninyo sa bahay. Okay? Na gagawa siya ng isang bagong covenant. Kasi nga yung old covenant, sinira ng bansang Israel. Yung old covenant niya covenant between God and Israel, sumuway ang bansang Israel. Kaya nga sabi ng Diyos, I will make a new covenant, or I will give a new covenant. At ano po itong new covenant na ito? Ano po itong new covenant na ito? Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 26, verse 27. Matthew 26, verse 27. Sige, Hebrews 8:12 muna. Hebrews 8:12. Okay, so ito rin po yung binasa natin. So, Hebrews 8:12, ang sabi po niya, sapagkat matatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Okay, sige, 11, hindi na kailangan turuan ng isa't isa. Ito po ay binasa ni Pastor nung siya ay nangaral. Okay, so verse 12, yan na lang po yung emphasize natin. Sapagkat matatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Okay? I will be merciful to their unrighteousness. Sa English po, merciful to their unrighteousness. Okay, wala yung merciful sa Tagalog, no? Okay, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko. No? I will remember their sins no more. Hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Okay? Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan. Kailan po nangyari yun? Okay? Kailan po nangyari yun? Na kinalimutan na ng Diyos ang kasalanan ng bansang ng kanyang bayan. Through the death of our Lord Jesus Christ. Ito po ang bagong covenant. Yung po pangako niya, yung po prophesy niya sa book of Jeremiah, I will make a new covenant. Kung babasahin po natin yung Matthew chapter 26, verse 27. Okay, noong po Last Supper, sinabi po ng ating Panginoon Jesus, pagkatapos umabot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay niyo sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Okay? Ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan. Okay? Ang tipan, ano yun? Pinapagtibay nito ang tipan, bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Okay, so the new covenant now is when our Lord Jesus Christ died on the cross. Ano po yung covenant niya? Between God and Israel, or actually it's a covenant between God and God the Father and God the Son. Kung mapapansin po ninyo, it is a covenant between God the Father and God the Son. Okay? Kasi ang dugo ni Kristo ang siyang nagpatibay. Okay? Nagpatibay sa kasunduan, sa covenant, sa bagong tipan, no? Sa new covenant. Kasi yung old covenant, ito po ay sinira ng bansang Israel, kaya po kailangan ng bagong tipan, bagong kasunduan between God the Father and God the Son. Ito po yung sinasabi ko kanina, eternal covenant din na pinangako niya kay Abraham. Diba? Kay Abraham, nakipagtipan siya that He will bless Abraham and all nations will be blessed through him. At dahil po kay Abraham, dahil sa covenant niya kay Abraham, ang katuparan ng covenant na sinabi niya ay nung namatay ang ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Di po ba ang isang covenant, ang isang testamento, halimbawa, yung isang ama, ibibigay niya ang kanyang lupa sa kanyang anak, kailan po ba naging take effect yung covenant, yung testament? Kapag wala na, di ba? Kaya may testament eh. Kapag wala na, yung magulang, kapag wala na ang ama, doon nag-take effect. Kaya nga po, nung namatay ang ating Panginoon Yesus, doon din nag-take effect yung new covenant. Although kung mapapansin po natin, dahil yung book of Hebrews, nasulat yan after some time, merong transition period. Pero nag-take effect yun after the death of our Lord Jesus Christ. Kasi nga, yung bagong tipan
ay pinagtibay ng dugo ng ating Panginoong Yesus. At ang dugo ng ating Panginoong Yesus ay hindi katulad ng dugo ng baka na pinagtibay noong Old Testament Covenant o yung Old Covenant. Hindi po yung katulad ng dugo ng baka na kapag nagkasala ang Israelita, kailangan na namang mag-offer. Ang dugo ng ating Panginoon Jesus, He suffered once and for all. Diba? Siya ay nabayubay sa krus once and for all. Minsan lamang. Para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng marami. Kaya kung minsan lamang po namatay ang ating Panginoon Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kasama po tayo doon. Tayo ng mga Gentiles ay na-crafted sa bansang Israel. By the way po, ang Old Covenant is a covenant between God and Israel, not God and you. Tayo po, mga Gentiles po tayo. Ang Old Covenant ay para lamang sa bansang Israel, not us. Yung covenant niya with the nation Israel. Saan po tayo kasama? Doon sa covenant niya kay Abraham. Di ba ba? Sa covenant niya kay Abraham. No? Through your seed, all nations will be blessed. No? Kasama po tayo dun sa all nations na yun. Okay? Pero sa covenant niya with the nation Israel, sa bansang Israel, yan lang po yun. Okay? So, nasabi po natin kanina na ang Diyos ay naging mabait, naging mabuti, naging tapat sa pangako niya sa bansang Israel. Talaga naman kapag sila ay nagpapakumbaba, sila ay muling pinagpapala ng Diyos, sila ay binabalik ng Diyos sa kanilang dating kalagayan. Kaya nga po ba dun sa 2 Chronicles 7:14, di ba? Kung ang bayan ito, if these people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will heal their land. No, pagagalingin ko ang kanilang lupain, no, kapag sila ay nagpakumbaba. Yun po ay katapatan ng Diyos sa bansang Israel. Ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Pero ang bansang Israel hindi po niya ginawa. Kaya kailangan po ng isang bagong covenant, ng isang bagong tipan. At yun po ay ang kamatayan ng ating Panginoon Yesus Kristo. Ang dugo niya ang nagpatibay para sa ikapapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. At kasama na po tayo doon, my dear brothers and sisters. Kaya nga now, we can face God, no? With confidence. We can come boldly unto the throne of grace. Makakaharap tayo sa Diyos ng may kumpiyansa dahil tayo ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Yesus, my dear brothers and sisters. We are now righteous in the sight of God. We are holy in the sight of God. Tayo ay matuwid na, banal sa harapan ng Diyos. At kung yun po ay maunawaan natin ng lubusan, we can come boldly unto the throne of grace. Makakalapit po tayo ng may kumpiyansa, na mayroong pagtitiwala sa Diyos dahil tayo ay nilinis na sa ating mga kasalanan. Hindi po base sa performance natin ang pagpapatawad ng Diyos, kundi base sa performance ni Kristo. Hindi base sa ating ginagawa, kundi base sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag mong isipin na kaya ako pinagpapala ng Diyos dahil mabuti akong tao, dahil mabait akong anak, dahil masipag ako, dahil ganito ang ginagawa ko, tumutulong ako dito, tumutulong ako doon. Hindi po doon nakabase kung bakit ako pagpapalain ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi nakabase sa ating gawa, kundi nakabase sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo kung ating paniniwalaan. Yun lamang po. It is based on faith, pananampalataya. Sa all, it is based on works. Sa gawa ng tao. Kung bakit sila ay pagpapalain ng Diyos. Pero sa New Covenant, it is only based on our faith. Based on our faith. Bagaman sana sa Old Testament, kung sila lamang ay nanampalataya sa Diyos, matutupad nila ang batas. Pero gumawa sila sa sarili nilang kaparaanan. We will do. Di ba? Yung mga binasa natin kanina, we will do what God has commanded us to do. Gagawin namin. Hindi gagawin ng Diyos o hindi gagawin namin sa tulong ng Diyos, kundi gagawin namin. Yung confidence nila, yung trust nila ay nasa kanilang mga sarili. Na kaya sila pagpapalain ng Diyos dahil sa mga kanilang mga ginagawa, hindi dahil sa ginagawa ng Diyos. Pero under the New Covenant, my dear brothers and sisters,
under the new covenant, tayo ay kasama sa new covenant. Ang church, kaya ang church na na-graft, no? Grafted sa punong olibo, no? sa bansang Israel. Kasama tayo, no? Sa mga seeds of Abraham, no? Mga anak ni Abraham. Kaya nga ang father natin si Abraham. He is the father of our faith. Kasi kung si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil may kondisyon ng Diyos, walang kondisyon ng Diyos nung nakipag-covenant siya kay Abraham. Ganun din po sa atin. Walang kondisyon ng Diyos, o gawin mo ito para pagpalain kita. O gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Kundi, nakabase lamang po sa pananampalataya natin. Kung tayo ay mananalig, maunawaan natin ang lubusan ng ginawa ni Kristo doon sa krus, no, na lahat ng ating ginagawa ay hindi nakabase o lahat ng natatanggap natin, lahat ng pagpapalang nararanasan natin o naman ang kalagayan ng buhay natin ay hindi dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. My dear brothers and sisters, hindi tayo magmamalaki at hindi natin kaawaman ang ating mga sarili. Dahil kailanman, hindi binabase ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanyang mga anak dahil sa kanilang mabuting gawa, kundi dahil lamang po sa ginawa ni Kristo. Dahil lamang po sa ginawa ni Kristo. Naging maluwid tayo dahil kay Kristo. Ang katuwiran niya ay nama sa atin. Wala tayong ginawang mabuti. In fact, sabi ng Bible, when we were sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo para sa atin. Hindi nakabase sa gawa natin, kundi nakabase sa ginawa ni Kristo. Ito po yung kaibahan niya sa Old Covenant. Kaibahan ng Old Covenant, it is based on performance. Ang Old Covenant, based on performance. Ang New Covenant, based on faith. No? Pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ni Abraham. Kaya nga po kung sa buhay po natin, my dear brothers and sisters, on and off tayo sa Diyos. Ano nang mapali ka, ano nang mariplaha. Sa malamig, sa mainit. O kaya, kapag mayroon tayong ginagawa, no, na nagpapagantay, nagpapakapagod tayo, tapos hindi pa rin nararanasan ang pagpapala o biyaya ng Diyos, hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. My dear brothers and sisters, the problem is not with God. Ang gusto ng Diyos, ang nais ng Diyos ay pagpalain tayo. Ang nais ng Diyos ay maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Nasa sa atin po, nasa sa iyo, nasa sa akin, ang pagkukulang. Baka tayo ay umahasa, nagdedepende sa sarili nating magagawa. Ito po yung kahalagahan ng pinag-aaralan natin ang Old Covenant at New Covenant. Kasi sa maraming mga panahon, maraming mga Kristiyano ang umasa sa kanilang magagawa. Umasa sila sa kanilang sariling lakas, sa sariling karunungan, sa sariling kapangyarihan. Kaya naman kapag sila ay nagtugumpay, sila ang nag-glorify, ang mga sarili nila ang kanilang itinataas. Kaya ako napunta sa kalagayan ito kasi nagsikap ako, kasi nag-aral ako ng maayos, kasi nagtrabaho ako ng mabuti. But my dear brothers and sisters, lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng mga kasipagan, lahat ng mga pagtulong na ating ginagawa po, ay hindi po dahil para tayo papalain ng Diyos, kundi ginagawa po natin ang lahat ng yan dahil yun na po ang buhay natin. No, yun na po kasi tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. Ina-unleash lamang po natin yung buhay ni Kristo. Kaya po kapag yun ang nangyari, hindi po tayo mapapago, hindi tayo manghihinawa, hindi tayo manghihina. Kasi hindi nakabase sa mga gawa natin, no, kung ano mangyayari sa buhay natin, kundi nakabase sa ginawa ni Kristo. Kaya ikaw ngayon, gumagawa ka, nagtatrabaho ka, nagiging masipag ka, no, tumutulong ka sa kapwa, tumutulong ka sa ibang tao, nagiging mabait ka, dahil yun na po ang buhay natin. Yun ay resulta lamang ng pananampalataya ang ating tinanggap. Yun ay resulta lamang ng buhay ni Kristo na sumasa atin. Kaya po hindi po pinagpipilitan yun. Ang kabaitan na hindi ginagawa-gawa. Hindi, ano yan? Aling mo pigagawan, yung kapampangan. No? Ang pagiging
magiging maganang, kusa na mong lulwalit ang pagiging masipag, kusa na mong lulwalit ang gagawan mo nung nano'y gusto, kusa na mong pong lulwalit ang. Pero nung makabase ka po kahit ang gagawan nyo, para ikaw i-bless na kayo ng Ginoo, you have wrong understanding of what Christ has done on the cross. Meron po kayong maling pangunawa sa ginawa ni Kristo. Naunawaan po natin. So, ang lahat ng mga mabubuting bagay na ating pong ginagawa, yan po ay natural na lamang na lumalabas dahil sa tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. Okay? So, there is no other way to approach God or have relationship with God except through Jesus. Wala pong ibang paraan, walang ibang way na makalapit ang tao sa Diyos, no? Sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kasi ang covenant, ang new covenant, it is between God and Jesus Christ. It is the blood of Christ that ratified, no? Ang dugo ni Kristo ang siyang nagpatibay, no? Sa covenant ng Diyos, no? Sa atin, bilang kanyang mga anak. Kaya na po, through Jesus Christ, doon lamang makakatagpo ang tao ng kaligtasan. Through Jesus Christ, doon lamang makakatagpo ang tao ng tunay na buhay. Through Jesus Christ, doon lamang makakatagpo ang tao ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kagalakan sa kanyang buhay. Wala nang iba. Kaya nga po hindi nagagawa from inside out po yung ating pong buhay. Kung ano ang nasa loob ay lumalabas. Sa Old Testament, from outside in. No? Yung ginagawa nilang manlabas para sila ay mapayapa, para sila ay magkaroon ng kagalakan. Pero tayo, from inside out. Kaya kung maunawaan natin luhusan kung anong ginawa ni Kristo, kung gaano niya tayo mamahal, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay, my dear brothers and sisters, natural na lamang nalalabas kung ano ang nasa loob natin. Katulad po ng aking nasabi kanina, hindi po yun pinagpipilitan, hindi yun gawa-gawa lamang, kundi yun ay kusang lumalabas. Okay? Kusang lumalabas ang buhay ni Kristo. So let us trust and let us have full reliance on what Christ has done sa ginawa ni Kristo, not on what we can do. Let us trust God on what He has done, not on what we can do. Hindi kung ano ang magagawa natin. Okay, so Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Siya lamang po ang paraan. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya po sa buhay po ninyo, kung meron man po na naririto, na hindi niyo pa po lubusang naunawaan ang pagmamahal ng Diyos at dahil doon hindi pa ninyo pinaniwalaan kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. It is time for you to realize that you need Christ in your life. Kung paano po sa Old Testament, kaya po naibigay ang batas, hindi para pahirapan ang bansa ni Israel, kundi para makita po nila na kailangan nila ang isang tagapagligtas. Kailangan nila ang Diyos, na hindi nila magagawa yun sa kanilang sariling kaparaanan, kundi kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Kailangan nila ang isang tagapagligtas. Ganon din po, my dear brothers and sisters, we need the only way, Jesus Christ. We need the life. We need the truth. And that is Jesus Christ in our lives. Tayo po lahat ay tunay. Manalangin.